Pero macro, ay magbibigay ako ng link kasi nasa private na to, naka-private na to siya. Oo. Yung isa hindi ko pinalagay kasi nga part 2 kasi yun ng micro. Naisip ko pala nung time na nag-ano ako na dapat pala siya i-show kasi part 2 kasi yun mag-cut ba? Sayang din kasi yung natutunan ng nanonood. So, yung macro, ipa-private natin yan. So, yun. So, show ko na lang yan siya siguro at the end of the ano. Nahirapan ako siya ano ko. Nakapasok na ba lahat? Hopefully nakapasok na lahat. Aray, aray, aray. Aray ko. To trust in you with all of my heart. Na-stress ako sa aking ano, iPhone. Okay, so for nakapasok na lahat and then yan, okay na. After how many tries? Ginawa ko lang bumili ng bagong charger. Okay. So, baka maglobat yung ano laptop. Ayun, so our discussion for tonight, it will be a macroeconomics. Okay, pag sinabi natin macroeconomics, it is discussing about the whole. Okay, the whole. The economy. Yan, ano pa? Taxes, interest, inflation rate, monetary policy, fiscal policy, employment, yan ang pinag-uusapan sa macroeconomics. It is talking about the entire economy or as a whole. Kung ikumpara natin sa micro, individual or our household ang pinag-uusapan. While in macro, from the word itself, macro, pangmalakihan. So the whole or the entire community. Okay, so that is macroeconomics. Ang cute ng ano ko, ng pen ko. Okay, that is macroeconomics. Now, let's proceed that in macroeconomics, we will discuss national income accounting. Okay, ano nga ba yung national income accounting or tinatawag natin niya? Wait lang, sandali lang. Okay, sige, sige. So, let's continue. Pag sinabi natin national income accounting, it talks about the entire, no? Ano ibig sabihin ng national income accounting? Ito po ay referring to the measurement, okay? It refers to the measurement or measurement of indicators of the national output or income. Okay? It is refers to what? The measurement, okay, of indicators of national output or income. Indicators, ha? Of national output or income. So dito yan, no, kino-compute. Ang tawag dyan ay national income accounting. Ang tawag as kabuuan that the government is computing or accounting for the income of the government. Kung saan ba kumukuha ng income ng government? Okay? So, example for NIA is we have the GDP and the GNP. Okay, so GDP and the GNP, which is the two indicators of aggregate output. Okay? Now, in the circular flow diagram, actually, nung microeconomics, we discussed also about the circular flow diagram. Can you still remember
yung household, household and the firm. Diba? The household and the firm. Always remember that in the transfer of goods and services from the firms to household, okay, from the firms to households, transfer of goods and services to the from the firms to household is what we call the upper loop. Okay, this is what we call the upper loop. Pag ang household naman is transferring goods and services to the firms, ang tawag po dyan ay lower loop. Di ba? Pinag-usapan natin to doon sa microeconomics. Sa microeconomics, wala nga lang upper loop or lower loop. But in macro, there is what we call terms upper loop and lower loop. The upper loop is the firms who transfer the goods and services to the household. And now the household is transferring the goods and transfer the goods and services to the firm. So that is a lower loop. Okay, so that is a circular flow diagram. Okay? Always remember that the assumptions in the macroeconomics that the economy is composed of household. Okay? It is composed of household and of firms. Okay? That the economy is composed of household and of firms. So that is the assumption. Okay? That is the assumption. Okay, yan. Na-late na si Lorena. Lorena, ikaw ay sawing palad. Charot. Okay, now let's now proceed to GNP and the GDP. Okay, this is the two indicators of aggregate output. Magkaiba po yung GDP tsaka GNP ha. Itong final goods and magkaiba po yan sila. Okay, pag sinabi mong GNP, that is the gross national product, which means gross national product, which is the market value of all the final goods and services produced by all nations in the economy during a given period of time. Okay? So, ibig sabihin, pag GNP, gross national product, it means it is from all the national. Okay, the income is coming from the all nationals, from the nationals, whether it's USA, ganon. So later on, we will tackle that by map. So gagawa tayo ng map dito. So this is the map of, let's say USA, US by sa amin yan, doon sa USA. Tapos we have here the Philippines, yan, the Philippines. Ibang forma ng Philippines. Yan, the Philippines. Example lang. And we have here the GDP. The GDP, it means that the market value of all the final goods and services produced within the boundaries. Ano ibig sabihin? Within the boundaries. Ibig sabihin, pag sa Pilipinas, Pilipinas lang. Okay? Pilipinas lang. However, meron pa tayong however ha, whether by Filipinos or foreign supplied resources only measures current production and exclude transfer payments. Ano ibig sabihin yan? Kasi meron din tayong meron din kasi tayong mga meron tayong mga foreigners yan na nag-i-invest galing sa ibang bansa dito sa Pilipinas. Okay? So let's see. Okay? Pag outside, okay, listen carefully kasi mahirap to. Okay, pag sinabi nating GNP, okay, focus muna tayo sa GNP. Sabi dito, all the nationals. We have US here, we have the Canada, we have the Japan here. Example, Korea, ganun. Okay, so the Philippines is now exporting. Let's say, the Philippines exporting goods and services from the to other countries. Okay? So it means that it is outside the boundaries or outside the borders of our national or out of the Philippines. Ibig sabihin, the income is coming from the other countries. So that is what we call GNP. And then nagkakaroon na ngayon ng branch sa bawat national or bawat country. So that is what we call GNP. Okay? Tayo ay
nag-export ay nagkakaroon tayo ng income from the other countries. Okay? And GDP is referring to the boundaries, only in the boundaries, meaning in the Philippines only. Okay? In the Philippines, may mga Filipino nagbebenta, there's mga Filipino nagbebenta, mga businessman, ganon. Pero meron din minsan mga taga-China, let's say mga taga-China, change ko lang yung pen. Hello. Charot. Okay. Yung mga taga-China, yun, di ba, mahilig sila mag-business dito sa Pilipinas. Sila yung pumapasok sa Pilipinas. Now, what are they paying? No? The tariffs. Okay, the taxes. It's whether cardinal utility, kalimutan ko na yung term. Cardinal. Ano ba yan? Nakalimutan yung tariff. Okay, there are two types of tariff na binabayaran nila. Meron by volume, yon. Meron din by quantity. So, ano yun? Specified tax and ad valorem tax. Yun. Buti na lang, hindi ko pa nakalimutan. Okay, we have specified tax and the ad valorem tax na binabayaran ng ibang countries sa loob. So, that is tariff also na tinatawag. Okay, now, kasama dito sa GDP, yung si Chinese na nag-invest dito sa Pilipinas, na gumawa ng sariling negosyo dito sa Pilipinas, kasi ang pera ay umiikot lang siya dito sa Pilipinas. It is what? It is expressed in Philippine peso dito sa Pilipinas. So, hindi naman sila pwede example lang, Korea, mag-business dito sa Pilipinas, hindi naman pwede gamitin yung won dito sa Pilipinas because the PPP or the purchasing power parity ng won is different to the peso or peso in the Philippines. Okay? So that is a GNP and GDP. Nagets na po ninyo? Gusto ko malaman kung nagets ninyo. Okay? So ngayon nagka-income na ngayon nag-business na ngayon yung taga-Chinese, China dito sa atin. Pumapasok yung mga foreigner, nagka-income. Meron mga foreigner nagwo-work dito. So they are paying also their taxes. So that is also an income within the boundary of the Philippines. So that is GDP. Okay? Always remember that. That is GDP. Huwag kalimutan yan. Okay? And, okay, so nagets ninyo? I want to know kung nagets ba ninyo ang GNP and GDP. Lagi yan lumalabas sa board exam. May 1 point na kayo. Nagets? Okay, very good. Kasi nagets ninyo. Gusto ko talaga malaman kung nagets ninyo, like mag-thumbs up kayo. Pag sabi ko nagets ninyo, mag-thumbs up kayo. Okay? Kasi gusto ko malaman kung talagang nagets ba talaga ninyo. Mas madali na yung ginawa ko ha. Nag-graph na talaga, nag-drawing na si sir kahit paano. Para maintindihan ninyo. Ano talaga pagkaiba ng GNP sa GDP? Kasi even though you're going to read the meaning, the definition, mahirapan kayo niyan mag-explain. Pero mga tulad namin, alam na namin kung ano siya gamayin. So, yung mga medyo marunong, expert na din sa ganyan, kaya nilang explain yan ng mas madali. Ayun. So, yan ha. Hopefully, naintindihan nyo agad yan. And then now, let's proceed to the final goods and the NFIRW. Bakit meron tayong final goods? Okay, bakit meron tayong final goods? Kasi, iniiwasan ng government na magkakaroon ng double countings. Okay? Iniiwasan yung government na nagkakaroon ng double countings. Kaya, ang kino-consider ng COA or Commission on Audit para i-audit nila or i-account nila ay yung mga final goods. So, ano nga ba yung mga final goods? Those are goods that cannot be, changed anymore. Fixed na yung goods na yon. So, that is already a final goods. Okay? Pag sinabing final goods, it's the goods which are not purchased for the purpose of producing other goods or for resale. And for resale in order to avoid double counting. Yun, para mag-avoid po yung double counting. Yan po ang dahilan. Tsaka isa din po yan sa dahilan kaya dinadaan talaga sa mabuting proseso ang tinatawag nating confidential fund. Kasi yung confidential fund po, may possible po yun kasi gagamit sila ng mga intelligence, right? Baka po magkaroon ng double counting sa data. So sayang lang yung pera, pag nag-double counting sa data. So isa din po yun, kaya yung concern yung mga tao, yung mga nasa naintindihan ko naman din yung mga nasa loob ng Senate. Naintindihan ko yung mga nasa loob na mga representatives natin sa judiciary, naintindihan ko po sila even in the executive, judiciary, and the lower house.
naintindihan ko sila why they are so they are really stipulating or elaborating more about contingency fund. Kasi contingency fund, sorry, confidential fund. Kasi baka may tendency na baka mag-double counting ang data or yun, nare-receive na data. Yun ang pinaka-importante dun. Okay, next and we have the NFIRW. Kasi instead na ibenta mo yun, ibigay mo yung ibang budget sa mga nangangailangan, so doon na lang siya napunta sa parang nagiging walang silbi siya kasi nga nagdo-double data. Yan, receive. And then NFIRW are also known as the net factor income from the rest of the world. What is the net factor income from the rest of the world? It is an income or the difference between the earnings of the Filipino from activities overseas and the earnings of the foreigners in the Philippines. So ano ibig sabihin yan? Let's say, okay, si Sir magdodraw na naman. Okay, this here is USA, so USA, and then we have here the Philippines. Okay, the Philippines, talaga ng drawing ng Pilipinas. Ayan, so Philippines yan. Okay. So, yung mga Pilipino, iba tayo ng color para mas maganda tingnan. So, yung mga Pilipino ay lumalabas, no? Nagkakaroon ng mga OFW, sila, tawag dyan, abroad. Yun. So, there is also an income, no? Gaining from abroad or from overseas, no? Yun ay tawag nating NFIRW or net factor income from the rest of the world. Okay? At meron ding income na kino-compute, no, sa government, income that is coming from the foreign, no? Foreign example here, sa USA, yung mga foreigner ay nagtrabaho or nagkaroon ng project sa Pilipinas. So it means that there's also ibig sabihin nagkaka-income, nag-i-income din ang mga foreigners sa Philippines. Pag nag-i-income ang mga foreigners sa Philippines, it means that, no, income din yun ng Pilipinas. So taxes din yun that coming from the foreigners. Okay? Taxes that coming from the foreigners. So that is NFIRW. Both income of the foreigners and the overseas Filipino worker. Okay? So that is NFIRW or the net factor income from net factor income from the rest of the world. Okay? Next, there are approaches to GDP and GNP computations. This one, explain ko na sa inyo namang mas pinakamadali kasi ayoko yung pinapahirapan kayo. Charot. Yan. So, para mas madali na siyang maintindihan kasi marami talaga siyang akong i-explain natin. So, lumalabas talaga sa exam ito. Ang lumabas dito sa exam last year is the income approach. Sabi ng estudyante ko lumabas yung income approach. Okay, so what going to, always remember, pag sinabi expenditures, ito yung tinasabi nating gastos. No, always remember that GDP, okay, GDP or GNP pa yan dyan, is equals to the sum of expenditures on final goods. Anong ibig sabihin yan? Sum of expenditures of final goods. O, ganun na lang nga, gawin ko. Mas mahirap sulatin. Yan. So we have GDP is equals to the sum or the total sum of the expenditures final goods of final goods. Okay, sum expenditures of the final goods. Okay, so that is GDP. Pag sinabi mong expenditures, yung mga nagastos. Okay? And then we have here income approach. So ano naman yung income approach? It is the GDP. Okay, the GDP or GNP is equals to the sum of payments for the different factors of production. Sum of payments of the different factors of production. Payments, factors of production. So that is income approach. So what are the payments of factors of production? What are the payments of factors of production? We have rent na sa land, wages sa labor galing, interest sa capital, at profit sa entrepreneur. So you are going to sum up all the payments of the factors of production. So that is an income approach of the GDP and the GNP. Now, in value approach, okay, in value approach, it is the GDP, okay, the GDP that is equals to the sum of value added
of all productive activities. Okay, so the sum, okay, sum of value added of all productive activities. So what is the value added? Ano-ano nga ba yung mga value added na sinasabi dito, sum of value added? What are those value added? How to compute for value added? So you are going to get the sales minus the purchases from other firms. Ano yung purchase? Expenses na rin yan mahulog. Okay? It is the sale minus the expenses. Kasi nga, it means purchases, raw materials or purchases input from the other firms. Okay? So that is value added approach. Okay? Value added approach. Ano ulit ang value added approach? From the word itself, value added. Value, ang value po dyan ay ang sale. Ang added is yung input na dinagdag mo, which is expenses, mahulog yon. Kasi bibili ka nga ng inputs from the other firms, right? So that is the value added approach. Okay? Always remember that. Now, there is an equivalence with regards to the approaches that we have here to GDP or GNP computations. So we have number 1, okay, expenditure and income approaches. Ano ibig sabihin yan? Okay, example, we have here si Jason, and then we have here si Ma'am Chili. Ayan. Si Sir Jason, okay, let's have your expenditures and then income approaches. Okay, so Sir Jason ay bumili kay Chilyang ng ng factors of production. Yan, ng factors of production. Bumili bumili ng goods and services, factors of production tuloy. Goods and services si Jason kay Chili. Si Jason ngayon ay, ibig sabihin yan, si Jason ay nagkakaroon ng expenses. No? Expenses kasi naglalabas siya ng pera eh. And then we have Chili, that is income for Chili. So income yun para kay Chili. So that is how equivalent expenditures and income approaches is. Now, eto naman si Chili ay bumili din ng goods and services kay Jason. So that is also an expenses. Sorry. Mali. As example, nagbebenta ng Munchkin. Charot. Nagbebenta ng Munchkin si Chili. Okay, so si Jason bumili ng Munchkin kay Chili. Yun. So si Jason ngayon, expenses, so siya ng pera, tapos si Chili income yun sa kanya. Ngayon si Chili, bumili ng mga raw materials kay Jason. So, yung mga raw materials na yun, para madagdagan yung Munchkin ni Chili, ang tawag dun ay value added approach. Kasi nga, dagdag siya ng input para dumami yung Munchkin niya. Value added approach yun para kay Chili. So, ano meron sa value added approach? Yung sale niya, yung nabenta niya, yung total na nabenta niya and the expenses. So, how are you going to compute for the sale? So, you are going to times the price ng Munchkin ni Chili times the quantity. Kung ilan ang nagawa na Munchkin ni Chili. Okay? Yon. So, ngayon, ang mangyari ngayon kay Jason, since value added siya kay Chili, kay Jason naman ay magiging income kay Jason. Yon. So, magiging income kay Jason. May income ako. So, ganon. So, that's how equivalence. Okay? That's the equivalence of expenditure approach, income approach, value added approach. Okay? Did you get now the point? Kung ano ang kaibahan nila? Nagets ninyo? Diba madali lang? Madali lang siya? Nagets ba ninyo? Ulitin ko kung hindi nyo nagets. Sige nga, gusto ko malaman. Marjorie Ondo. Yan, si Ma'am Marjorie. Nagets mo ba, Ma'am Marjorie? Hindi po. Paulit daw, sabi ni Ma'am Risa. Okay, gusto ko slowly. Charot, slowly. Okay, sige, paulit ha. Ulitin ko. So, ulitin natin. Repeat. Okay, makinig mabuti. Okay? Okay, expenditure approach.
Okay. To get the expenditure approach, always remember, pag expenditure approach, it is always referring to the expenses. Okay? Expenditures, yung mga nagastos, okay, ng mga nagastos ng government. Okay? Expenditure approach. So we have the GDP or GNP, pwede din nilagay dyan, pwede din nilagay GNP. Hindi lang GDP, pwede din nilagay GDP. GNP, sorry. So we have the GDP or GNP is equals to the sum of expenditure, okay, expenditure of final goods. Sum, okay? Sum of expenditure of final goods. Okay? Sum of expenditure of final goods. Yun ang expenditure approach. Okay? And then ang income approach is referring to that GDP or GNP is equals to the sum of the payments of factors of production. Okay? The payments of the factors of production. So ano yung payments of factors of production? Yung discuss natin. Pag land, ang payments of factors of production, anong payments ng land? Rent. Ano ang payments ng labor? Wages. Ano ang payments ng capital? Interest. Ano ang payments ng entrepreneurship? Profit. So that is the payments of factors of production under income approach. So you're going to sum up all the payments factors of production. Kuha? And the value approach is referring to, okay, so the value approach is referring to GDP or GNP is equals to the sum of all the value approach. Value added approach, or say, is the sum of all the value added. Now, how to get the value added? In order to get the value added, always remember, pag value ang pinag-usapan, that is sale. Pag added ang pinag-usapan, that is expenses. So in order to get the value added, you are going to minus the sale minus the expenses. Now the question, sir, how to get the sale? In order to get the sale, you need to times the price times the quantity. Oh, ilan ba ang na-produce na munchkin ni Chili? Ilang pieces ng munchkin ang na-produce ni Chili? 50 pieces of munchkin. 50 pieces of munchkin, magkano ang isang munchkin? Tag 2 peso. So ilan ngayon yung sale niya? That is 100 pesos. So ibig sabihin, that is the sale. So ngayon ang expenses, ilan po yung nagastos ni Chili sa paggawa ng munchkin? Oh, only let's say mga 50 pesos or 80 pesos ang nagastos ni Chili. So meron na siyang profit of 20 pesos. Oh, ganun lang 'yun. So that's how you're going to get the value added approach. Okay? Gets niyo? Now, let's proceed to the equivalence. So this is the equivalence graph as what I have said. Actually wala talaga siyang diagram. Actually the best way also to remember or retain your tawag diyan, para mas ma-retain ulit yung mga inaaral natin, is magawa tayo ng diagram. Yun po lagi kong ginagawa sa economics. Gumagawa ako ng diagram. Even sa extension, gumagawa ako ng diagram. So, para mas madali siyang maintindihan. Okay? Kasi nga, it's a process. Now, kasi nga, pag theory, madami talagang diagram yan. Now, we have here the sample. Si Jason ay bumili ng munchkin kay Chili. Ayun. So, ngayon, si Jason ay bumili ng munchkin kay Chili. So, kay Jason, that is already expenditure approach. Kasi nga, expenditures of final goods. So, what is the final goods of Jason? The final goods of Jason is the pera, right? The money. Okay? Yung coins, yung pera. Na bumili siya kay Chili. Okay, so that is expenditure approach. And now kay Chili, that is already an income approach. Okay, so here is the expenditures and income approach. Okay, in the equivalence. Oh, income yun para kay Chili. Now, si Chili naman ay bumili ng mga materyales para gumawa ng munchkin kay Jason. Oh, bumili ng materials sa tindahan ni Jason. Bumili siya ng mga kailangan niya, mga ingredients. Sorry, materials tuloy. Ano ba yan? Parang construction. Ayun, ng mga ingredients para sa paggawa ng munchkin. So ngayon, kay Chili, hindi siya mahulog na expenditures. Ang kay Chili, kasi hindi pa man yung final goods, ang bibili ni Chili doon kay Jason. Di ba? Hindi siya final goods. Kasi nga gagawin niya yung ingredients na yun para gumawa siya ng final goods na munchkin. Tama, di ba?
So ngayon, ang gagawin ni Chili ay bumili ng ingredients, which is that is what we call value added approach. Okay? Pag value added approach, it means that okay. So value added approach, ibig sabihin, andoon yung how to get the value added approach. Okay, again, you are going to get the sale minus the expenses. Oh, magkano ba ang na-sale? Ang nabenta ni Chili na Munchkin, 100 pesos, sir. Magkano ang nagastos niya na expenses niya sa pagbili ng ingredients kay Jason, 80 pesos, sir. So magkano ngayon ang profit ni Chili? Meron siyang 20 pesos na profit. Okay. So now that is your value added. Okay, approach. Did you get my point now? Now, value added. Pero kay Jason, ano nangyari kay Jason? Income po 'yon para kay Jason. So that is income para kay Jason. Okay? Kasi nga Jason receiving amount or receiving the money from the product that he is selling. Oh, nagets na ninyo ngayon yung equivalence. Nagets na? Hindi pa rin. Kasi lang naka-thumbs up. Okay, nag-gets na. Okay, pag hindi nyo pa rin mag-gets, guys, please, kung pwede tomorrow, panoorin nyo po ulit. Ha? Lumalabas po ito sa exam. Please, lumalabas po ito sa exam. Kailangan nyo po ito ma-master. Opo, lumalabas ito sa exam. Tapos ang questions dito sa exam ay technical. Dapat alam niyo po yung process, lalo na yung equivalence. Dapat alam niyo po yun. Okay? Lumalabas po yan sa exam. Hindi lang lahat microeconomics ang lumalabas sa exam. Karamihan ay macro. Yun. Kaya nahihirapan kayo kasi nga lagi po yan nalabas. Okay? Now, let's proceed to the national income accounts. Okay? National income accounts. Okay. Di ba nung nakaraan, may pinamemorize ako sa inyo na expenditures. Di ba? National income accounts, all of these are what we call approaches, except for inflation rate. Ang tawag po sa kanila ay approaches. Okay? We have expenditures, income, value added, price index, and CPI are what we call approaches. Tawag po sa kanila ay approaches. Okay? Always remember that. Now, di ba sa expenditures, meron yung formula, ang expenditure, di ba? So, di ba sabi ko sa inyo, hindi kayo magko-compute for the formulation, ha? Ano ang sinabi ko sa inyo? You need to memorize yung mga ibig sabihin nun. Meron dito formula na tinatawag na GDP sa expenditures is equals to C plus G plus I plus X minus M and plus SD. So now, imahimayin natin yung bawat isa. Okay, ano ang C? C is what we call the spending of household and private. So that is a personal consumption. Okay, C stands for the personal consumption. Okay, expenditures. Personal consumption. Okay, ganun na lang. PC. Personal consumption, PC. And then, ang G is referring to government consumption. Okay? Government consumption. GC na lang. Government consumption. And I is referring to investment. Okay? Investment. That is investment. Or also known as gross domestic capital formation or investment. Investment. Di ba pinamemorize ko yan sa inyo? Nakalimutan na siguro yan ninyo ba? Okay, and X minus M naman is referring to pag X
X. Wag nang isipin si X kasi wala na si X. Ay, naka-move on na po ako. Ay, bakit na mag-move on? Wala naman kami. Yun. So, you have X. Okay. Talagang ayaw ko talaga. Pag nag-discuss ako, pag nakikita ko ulit si X, masakit sa ulo. Yun, naalala ko siya. Naalala ko si Eric. Ang baby ko. Ayun. Eric! Choo-choo! Ayan. Kung napanood mo to, Eric, we love you. Charot, we love you. Sarangheyo. Sarangheyo. Okay. Kung napanood mo to, Eric, love na love po kita. Yay! Mag-ingat ka dyan sa Israel. Yon, X is, sabi ni Eric, papanoorin niyo daw to next year. Okay, so yan. Again, Eric, lagi mong isipin, ha? Nandito lang kami para sa'yo. Okay, makikipaglaro daw muna lang sa mga rockets si Eric doon sa Israel. Ayun, so, and we have X. Tama na kasing X. Ibig sabihin po niyan ay export. Okay. Export. At M po is referring to import. Okay. It is referring to import. Okay. And then, ang SD naman is referring to what? It is referring to statistical discrepancy. Okay. Statistical discrepancy. Discrepancy. Ayan. Okay? Yan yung kailangan ninyong i-memorize. Kasi yan ang lumalabas sa exam. Kasi meron sa exam, itinatanong nila, it is the expenditure approach. Okay. X minus M is refers to blank. May mga ganun. May mga ganun na tanong na yan sa board exam. Or X, magbibigay sila ng formula. Ganyan ang formula. Ibibigay GDP is equals to C plus G plus I plus X minus M plus SD. Tapos sasabihin nila, G is referring to what? Na. Dapat alam nyo yan. Na. Yun lang. Yun lang talaga yung nasa board exam na tanong. Lagi. Yun. Hindi kayo magko-compute. Okay? Basta alam nyo lang yung definition ng bawat yun na ilagay sa formulation. Okay? Huwag kayong mag-alala. Magdasal kayo na walang computation sa economics. Kasi straight na po na ilang mga years wala pong computation sa economics. Okay? Kasi sa mga computation po kasi sa economics, some of them is not related to agriculture na. Kaya hindi na sila nagpapalagay ng computations. Kung meron man, so madali na lang. Kaya ayoko talaga mag-discuss ng computation. Kasi madali lang naman siya i-compute. Pero, hindi naman din po siya nalabas. Pero sige na lang. Kasi yung iba nagre-request na, kasi computation. Mas matigas talaga ang ulo. Last year pa talaga yan. Sinabi ko walang computation. Tignan mo. Pagdating sa board exam last year, wala talaga computation sa economics. Wala talaga. Wala kahit isa. Matigas talaga ang ulo. Tapos ang dami namin kinompute last year. Oh. Tignan ninyo kung wala lumalabas. Sige lang. Matigas talaga kasi yung ulo. Huwag kayo mag-focus masyado sa computation. Focus tayo sa terminologies. Kasi madaming terminologies na kailangan alamin. Yung sabi niyo parang 50% talaga ano tayo, engineering? Okay. So, next is we have the income. Okay. Sa income, ano yung kailangan ninyong i-mind always? Sa income approach, ito yung kailangan ninyong i-mind always kasi nga lumalabas ito din sa exam. Okay, sa income approach is yung GDP pa rin tayo, ha? It's GDP. Okay. Is equals to COE plus NOS plus depreciation. Yon, depreciation. Ano ba yan? Okay. Depreciation plus DIBTS. Okay. Now, ano ba ibig sabihin ng COE? Ano ang COE? Ibig sabihin po ng COE ay compensation of employees or tinatawag nating wages. Compensation of employees or wages. Kasi nga,
Diba sa income, ang pinag-uusapan natin is yung sum of all payments of factors of production. Ulitin natin dito. Diba? Income, sum of all payments of factors of production. Kaya meron tayong wages. Okay? And we have also the NOS, that is referring to net operating surplus. Okay. So what are the net operating surplus? So we have rent, okay, profit, okay, and interest. Okay, so they are the net operating surplus. Okay, ano ang COE? It is compensation of employees, which is wages ang binibigay. And we have the net operating surplus, which is the rent, profit, and interest. O ano nga ba yung depreciation? Depreciation is also known as the wear and tear ng physical capital. So also, ibig sabihin po ng depreciation is the value of the item that you already used. Example, meron kang cellphone na binili, iPhone. Pagkatapos 5 years mo na siyang nagagamit, binili mo siya ng 75,000, tapos nagamit mo siya ng 5 years. So meron na yung, magle-less na yung value niya because there is a depreciation cost kasi nagamit mo siya ng mabuti talaga yung cellphone or yung iPhone. So ibig sabihin, bababa na yung presyo nun. Ako, ganun ang ginagawa ko. Pag nag-change kasi, actually every year nag-change ako ng phone. Tapos ngayon lang na year ako hindi nag-change ng phone kasi mas nagustuhan ko lang gumamit ng iPhone. So ayun, so baka by next year, yun, mag-change ako by next year. Hopefully, ganun. Mahilig ako mag-change kasi nga, naghanap ako ng mas maganda at quality na phone. Kasi, yun, maano kasi ako marami akong ginagawa sa cellphone ko. Explorer kasi ako talaga. Ayun, so, yun ang nangyari. Pag binebenta ko siya, pag nabili ko siya sa ganitong halaga, pag binenta ko siya, mababa na yung halaga nun. Kasi nga, nagamit ko na siya. Nagamay ko na siya. Hindi na siya brand new, kumbaga. Ganon. So, wear and tear. And then, IBTS is referring to, okay, sorry, indirect. Okay? Indirect business taxes, less subsidies. It is an indirect, okay, indirect business taxes and less subsidies. Example po nito is taxes. Okay? Example niyan, IBTS. Iba po yung IBT sa terminal. Or IBT sa terminal, BTS sa Korea. Yan. Blackpink. BTS pala yun. Okay. Hindi ko alam talaga yung mga BTS, pero marunong ako magsalita ng Korean. Yun. So, hindi ko alam. Hindi kasi ako fan ng mga ganyan. So, for me, para sa akin, wala akong natututunan sa mga ganyan. Ayun. So, sorry dun sa mga fan ng BTS. Yun. Sorry na lang kayo. Okay, next is, so that is IBTS or taxes. And then we have value added. Okay, di ba sa value added, pinag-usapan natin yung sale and minus the expenses, right? So, anong dapat tandaan sa value added approach? Actually, marami tayong pagdi-discuss sa value added approach. So, we have nominal GDP. Okay? Nominal lang ilalagay ko ha. Tapos, we have real GDP. Okay, real. Okay? And we have GDP deflator. Yan, GDP deflator. Pasensyahan nyo na ako. Sila, pag may iPad na ako, pwede na ako mag-ano lang sa pen. And then we have GDP per capita. Maganda sana yung sa MacBook. Ginagamit kasi. And then, we have PPP, PPP, adjusted, PPP, adjusted GDP. And we have PDI, or also known as personal
disposable income. And then we have also price index. Yan. Price index. And then we have the CPI, or also known as the Consumer Price Index. Okay. So, ayan. Ayan ha, pag-usapan muna natin yan. Actually, yung price index, hindi na siya kasama doon sa value added ha. Dito na po yun kasama. So, magkaiba na sila. Ay, sorry. Yung price index po ay hindi po kasama sa approaches. Oh my God. Tatlo na yung approaches na kasama dito. We have the value added. Price index and inflation, hindi po kasama sa approaches yan ha. Sorry. Hindi siya kasama sa approaches. Erase ko muna to. Hindi po siya kasama sa approaches. Ito lang ang tatlo. Yan. Okay, so ito muna, i-discuss muna natin kung ano meron sa value added. So ito na yung mga kailangan nyong malaman sa value added. Madami naman yan, sir. Madami din yan sa board exam. Okay? Isa dyan ay lalabas. Oh, may 1 point na naman sila. Sana all. Okay. Now, ano ang nominal? Pag sinabi nominal, from the word itself, annually. Ayun. From the word itself, annually. Ano nga ba ang nominal? From the word itself, nominal, annually. Yun. Annual. Nominal. Annual. It is a GDP at current prices. Prices for the year are used. So, ito po ay current prices. Oh, current prices po ang nominal GDP. At saka annual po yan every year. Okay, and then we have also the real GDP, which is also known as the constant prices. Bakit siya constant? Kasi ang real GDP is a base year. Ano nga ba ang base year? Ano ang base year? Let's say sabihin na lang natin na copycat. Ganan. Copycat. Bakit copycat? Kasi nga, ang real GDP ay nagbe-base siya sa previous year na prices. Kaya nagiging constant yung price niya. Kasi ang real GDP ay nagbe-base sa previous year na price. Kaya ang tawag sa real GDP ay base year. Nagets ninyo ako? I want to see like thumbs up kung nagets ninyo yan. Kasi alam ko nahirapan din kayo dyan. Very good. So, alam ko nahirapan kayo dyan, ha? Alam ko sir, dyan talaga kami nahirapan, sir. Very good. Ayan. So, ayun. So, chukamnida. Congratulations kasi nalagay yan sa isipan ni sir. Okay, so, yan. Lumalabas yan sa exam. Okay? Actually, that's already deep, deep study na yan. Pero, go tayo kasi lumalabas siya sa exam. Okay? Lumalabas sa exam. So, pag sinabi mong real GDP, nagbe-base siya sa previous year. Ano ba ang price ng previous ng dating yun. Ano ba ang price sa dating previous year? Ganon. So that's why yung price niya constant. Kung ano ang price last year, nagiging price din ngayon. So that's why ginatawag siyang real GDP. Ang nominal naman, annual current price. No, nag-iba siya every year. Annually, nag-iiba yung prices niya. Okay? Did you get the point? Di ba madali lang siya? Kung basahin natin mahirap, pero madali lang talaga siya actually. Di ba? Ganun lang pala yun, sir. Oo. Huwag mo pahirapan ang sarili mo. Pag mag-study, dapat isipin na madali ang isang bagay. Para yung utak natin, makapag-process siya, sabihin ng utak natin, ay madali lang yan. Kaya madali mo lang maintindihan. Ayan. So next is we have GDP deflator. Isa-isahin natin, di ba sinasabi ko sa inyo, minsan, you need to see the word because word matters. Every word matters. Ganon. Pag sinabi mong deflator, it is a price index that allow conversion of nominal GDP into real GDP. So, sino yung GDP dito? Parang sinasabi na lang natin converter. Yon, si GDP deflator is a converter. From the word itself, deflator, there is decreasing, right? Flator is conversion, meaning si nominal GDP ay
nagko-convert into real GDP. So, sino ang mas higher level? Si nominal o si real GDP? Sino ang higher level? Si nominal, right? Kasi nga from the word self-deflator, binababa. Okay, binababa mo. From higher to lower. It means that from nominal to real GDP, it means there is a GDP deflator. Binababa into real GDP. Kuha? From the word self, decreasing. So, GDP deflator is, parang sabihin na natin converter siya ng nominal GDP to real GDP. Okay? Actually, meron din yan siyang definition, ang mga ganyan. Pero ayoko siyang, sige na lang, no worries. Gawa lang ako ng pero na-apply naman kasi yung mga ganitong style na like bullets or mga ganitong style na-apply din kasi yan siya. Yan kasi yung mas madali gawin para maalala niyo yan, yung definition niya. Kasi kung basahin niyo yung entire definition niya, maguguluhan kayo mag-understand. Pero yan po, pag iganyan natin, mas madali lang po siyang ma-digest, di ba? Mas madali lang siyang ma-digest. So don't worry kasi sa test ninyo, gagawa ako ng parang definition niya. Pero ganun pa rin. Yun, i-apply nyo pa rin yan. Makukuha nyo pa rin yung sagot. Okay? Kasi galing din yan yung diagrams doon. Para mas madali lang siyang maintindihan. And then now, we have GDP per capita. Always remember, pag may word na per capita, it is always referring to per. Per is divide. Divide. Capita is referring to population. GDP per capita. It means that GDP over or per or divided by population. So ano ang gawa or ano ang yung gamit ng GDP per capita? Ang gamit ng GDP per capita upang malaman kung magkano nga ba ang kailangan ng bawat Pilipino sa pang-araw-araw. Magkano nga ba ang pangangailangan ng bawat Pilipino sa pang-araw-araw? That's the work or that is the purpose or the uses of GDP per capita. Kaya nga yung GDP dinidivide sa population. Kaya sinasabi nila that the Philippines is under poverty. Kasi nga, yung income ng Pilipinas is not enough or yung GDP ng Pilipinas is not enough to support the population or the needs of the Filipino. The Filipinas. Charot. Okay, so that is GDP per capita. Pag capita, population. Pag per, divide or over. Did you get now the point? Okay. Now, what do you mean by PPP, adjusted GDP? Okay? Always remember that PPP, adjusted GDP, PPP stands for purchasing power parity. Okay. It is purchasing power parity. Purchasing power parity. Okay. Actually, an economy is always using this PPP, purchasing power parity. Naalala nyo ba yung sinabi ni Sandro Marcos na the peso is not weak, but the value of peso is weak. Bakit ganon? When you talk the power, the purchasing power of peso, meaning yung value ng peso, per peso yung value. May nakakabili ka pa bang produkto ngayon na worth 1 peso? Wala. Diba? Dating panahon, makakabili ka pa ng candy worth 1 peso. Ngayon, hindi pwedeng 3 dos. 3 dos. 2 piso, 3 candy. Ganon. So, mahal na ngayon, right? So, mahal na ngayon. Dating panahon, sa dating panahon, yung centavo, mura lang ang pamasahe dati. 1 peso ito yung centavo, sabi ng mama ko, noong unang panahon. Yon. So, PPP is the purchasing power parity. Yung value ng peso dito sa Pilipinas. Ngayon, ang mga bata, kung dati hingi lang ng isang piso, ngayon iba na ang mga bata. No? Pagising nila, dapat maghingi sila, hindi na mahingi ako peso. Hindi na, hingi ako 20 peso. 20 na hinihingi. Hindi na peso. No? 20 peso.
Imagine, 20 pesos ang iba na kayo ng mga bata. Pero nung unang panahon natin, sus, no? Mga bata ngayon, ayaw na mag-aral pag walang baon. Ayaw mag-aral ng pag ang baon, ano lang, maliit. O pag ang baon, 20 pesos hindi nag-aaral. Pero sa panahon natin, kahit wala pesos, kahit wala tayong baon, papasok tayo. Basta meron lang tayong kanin, meron lang tayong baunan. 'Di ba nung unang panahon? Magkaiba ang PPP nung unang panahon at ngayon. So that is the purchasing power parity. Gets niyo ako? Purchasing power parity. Now, bakit yung purchasing power parity adjusted ang GDP? Bakit? This is what we call the currency rate. Oh, papasok tayo dito sa currency rate. Hindi ko na maintindihan yung mga sulat ko, guys. Sorry. Dito na papasok si currency rate. Are you familiar with currency rate? Okay. Magkano ba ngayon ang palitan ng dollar sa peso? Magkano ang palitan ngayon? Magkano ang palitan ng peso to dollar? Ay, sorry. $1 to peso, sorry. Dollar to peso. Magkano ang palitan? 55.92. Imagine, 55.92, that's already equivalent to 56 na. $1 is equivalent to 56 pesos. $1 is equivalent to 56 pesos. Ibig sabihin, yung value ng pesos natin dito sa Pilipinas, kung pupunta tayo sa Amerika ay mababa ang value. No? Pero pag galing tayo sa Amerika, pag yung pera ng Amerika, pagdating dito sa Pilipinas, ang value ay malaki. Ganun yun. The purchasing power parity is the reason why the GDP is adjusted. Pero, always remember na yung pera ng dollar sa labas ay hindi pwedeng gamitin dito sa Pilipinas. So, that is also under purchasing power parity. Kasi nga, ang gamit ng Pilipinas ay peso, hindi dollar. Yun. Purchasing power parity pa rin yun. Okay? Huwag kalimutan yan. So, kailangan nila magpa-exchange ng currency. So, from dollar, exchange nila ng Filipino o peso, Philippine peso, para magamit nila. Okay? That's PPP or adjusted GDP. Nagets niyo ako? Nagets niyo ako dyan? And then we have PDI. Ano ibig sabihin ng PDI? It is a personal disposable income. O, itong sasabihin ko talaga sa inyo. Yung sa mga chismosa dyan. Sige na, Ando. Pwede ka na po mag-out. Sige, ingat ka ha. Ingat. Okay. Anyong chismosa yun. Ayan. And we have PDI. Pag sinabi yung PDI, it is personal disposable income. Ano nga ba ibig sabihin ng personal disposable income? Aber. Personal disposable income, hey, wala kang pakialam kung ibang bahay ay bumili ng kotse. Kotse. Wala tayong pakialam. Kasi income yun ng households nila at they have the right to what? To spend that income na meron sila. They have the right to freely spend it. Hindi natin pwedeng pakialaman kung gusto lang bumili ng car. Ikaw, sobrang seloso kasi merong car sa kabilang bahay, ma. Bagong car, bili din tayo car pagkabukas. Bili ng car pagkabukas, magkano lang naman ang sahod ng papa? 25,000. Tapos nag-down payment sa car, tapos ang installment ng car per month ay 20,000. Hindi na yan, PDI. Okay? So, siloso na yun. Jealousy. Okay, that's jealousy na. Maraming ganyan na Pilipino. It's a Filipino toxic culture. Okay? PDI meaning personal disposable income. It is the income that households spend or save. Income of households. Okay? May gusto kang sabihin, Jason?
May gusto kang sabihin? Okay. Nagets ninyo ang mga approaches ng National Income Accounting? Kung nagets ninyo, let's proceed to price index. Okay? Let's proceed to price index, CPI, and inflation rate. Kasi inflation rate medyo madami-dami tayong sakot. Pero sakto to 11, matapos to 11. Okay. Price index, it refers to that indicates the change in the cost of purchasing a given bundle of goods in 1 year relative to another year, or also using the base year. Ano ibig sabihin ng price index, guys? Okay. Ang ibig sabihin po ng price index, yon pagbibili, no? Ang cost ng bawat purchasing per bundle ang pinag-usapan. Per bundle, it's either wholesaling ang pagbebenta per bundle. Or minsan ginagamit din yung base year. Example, tulad sa baklaran. Sa baklaran po kasi, wholesaling ang bentahan dyan. Wholesaling. So, pag 12,000 yung binili mo, merong ganyan, 500 worth of 500, ganon. So, pagka next year, pwede din nila gamitin na ganun pa rin ang prices or i-increase nila. Nakadepende pa rin yun sa kanila. So, price index, it refers to by bundle goods. Okay? Pag CPI naman, that is Consumer Price Index. Okay? Consumer Price Index that indicates the change. Okay? That indicates the change in the cost of purchasing a given bundle of goods that are both by the average households. Ibig sabihin, pag Consumer Price Index, syempre, per household sa atin ay bumibili ng sarili-sariling gusto, right? Per bundle. So, nagbabago or nag-change ang goods per bundle sa average households. Example, si mother, para isahan ang gastos sa kainan, ganon. Si mama ay bibili ng grocery sa sa mall, sorry, sa mall para. Sa mall, ganon. Grocery siya, and then ang nangyari is parang isa na yung gastos. That's average by bundle na bibili ng goods. Yon. And then now, let's proceed to inflation rate. Okay? Inflation rate is the measures the rate of change in the general price level. Okay. Okay, dito na tayo. Inflation rate is the change of the general price level. General price level. Okay, always remember that. Always remember also that a lower inflation rate does not mean mababa ang prices. Okay? Pag bumaba ang inflation rate, it doesn't mean mababa ang prices. Bakit ko nasabi ganon? Kasi nga, okay, always remember, pag pinag-usapan ng inflation rate, pag mababa agad ang inflation rate, hindi po ibig sabihin agad-agad na mababa ang presyo. Example, ganito. Uy, mababa ang inflation rate ngayon. So, punta tayo sa mall kasi mababa na ngayon ang presyo. Hindi po ganun. LOL. Ganun. Hindi po yun ganun. Hindi po ibig sabihin na mababa ang price. Mababa po ang rate kasi madami pong included sa inflation rate. Ano-ano ang included sa inflation rate? Interest, di ba? Yung mga bonds, ano pa, investments ng mga tao. Okay, tanungin ko kayo. Okay. Ang sasagutin niyo lang, it's either creditors or debtors lang yung sagot niyo. Okay? Pag tumaas ang inflation, pag bumaba ang inflation rate, sino ba yung kawawa dito? Si creditors or si debtors? Si creditors po ay ang nagpapautang. Si debtors ay ang mangungutang. Sino po? Pwede po kayo sumagot. You can open your microphone. Tulog na naman sila. Gising pa ba kayo? Sino ang kawawa? Si creditors. Correct. It's the creditors.
Kasi nga, ano yung inaabol ng creditors doon? Yung interest ng pinapahiram niyang loan or pinapahiram niyang pera or loan. Sa mga bangko, ganun. Okay, so pag bumaba ang inflation rate, may tendency na ang kawawa po ay ang mga creditors or yung mga nagpapautang. Sila po yung kawawa. Okay, sila po yung sinasalvage. So pag tumaas ang inflation rate, sino yung kawawa? Ang debtors. Pero masaya ang debtors pag mababa ang inflation rate kasi mababa ang interest rate. Doon po yan nagbe-base si bangko. Okay? Now, let's proceed to deflation and disinflation. Okay, ano nga ba ang deflation and disinflation? Pag sinabi nating deflation, from the word itself, that is decreasing. Okay? Decreasing. Pag sinabing increasing, that's why increasing general price level inflation. So, deflation decreasing, meaning decreasing. Inflation is price. So, decreasing of price. So, deflation po is contrast kay inflation. Baliktad po siya kay inflation. Kung sa inflation, ang pagtaas ng general price level, okay, ang deflation is ang pagbaba ng general price level. Okay? So, from the word itself, meaning decreasing. Okay? Decreasing lang po ang minin niya. While this inflation, from the word itself, this inflation, there's a tendency that the general price level can be negative. Okay? Whether it's decreasing or increasing. Kasi nakalagay, this and this and in. So, decreasing and increasing. So, whether the decreasing or increasing situation, the general price level can be or there's a possible to become a negative. Okay? Always remember that. Pag disinflation, negative. Pag may mabasa kayo sa board exam na negative, disinflation yan, whether it's decreasing or increasing rate. Pag deflation, decreasing po yan ang general price level, contrast ng inflation. Ang inflation naman, that is the increasing rate of general price level. Nagets ninyo ako? Nagets ninyo ako? Nagets natin? Pag hindi ninyo magets ha, panoorin nyo ulit sa YouTube. Okay, magte-test tayo ng ganito. Mag-quiz na naman tayo ganito. Tapos wala, hindi na naman tama. Konti na naman, maliit na naman mga scores ninyo. Hindi ko na po kasalanan niya kasi binigay ko na po yung best ko. Charot. Opo. Yan, madali na po talaga yan, na explanation po. Para maintindihan ninyo. Ayoko na pinapahirapan kayo. Ayun. Madali na po yan. Ganyan ba mag-explain ng teacher ninyo? Hindi. Alam ko po yan. Hindi po ganyan ma-explain ng teacher ninyo. Alam ko. Kasi yung teacher niyo magbabasa ng definition, ulit-ulit lang din ang definition. Pero hindi ganyan parang teacher ko din. Okay. So, ayun. Yun lang. Okay? So, that is deflation and disinflation. Lumalabas yun sa exam, guys. Meron na naman silang 1 point. Ayun, may 1 point na naman sila. Ayun. So, lumalabas po yan sa board exam. Okay? Yung inflation, may 1 point na naman sila. Grabe. Magta-top talaga tayo nito, guys. Magta-top talaga tayo nito. Okay? And we have demand pull inflation at saka ano yung cost push inflation. So unahin muna natin yung demand inflation. Since naintindihan niyo naman siguro yung inflation, deflation and disinflation, unahin muna natin yung deflation. Always remember guys, that demand pull inflation, ibig sabihin ng pull, hihilain mo, di ba? Hihilain mo. Demand pull inflation. Sino ang naghahabol ng demand? Bakit hinihila? Ang naghahabol po ay yung producer. Okay? Naghahabol lang yung producer. Kailan nagkakaroon ng demand pull inflation? Nagkakaroon ng demand pull inflation kung, change natin yung yung color ng pen. Kung merong seasonal. Ayun, seasonal po kasi ang demand pull inflation or
pwede din sabing holiday season. Ayun. O what are the holiday season? Lalo ngayon, malapit na mag-Christmas, no? Nandyan na po, papasok na po sa demand pool inflation dyan, no? Ano ang gagawin ngayon ng producer, no? Kasi nga, holiday season, so therefore, tataas ang demand, meaning tataas ang mga presyo ng mga bilihin. Tama? Kaya nga habang hindi pa holiday season or hindi pa seasonal, dapat bibili na po tayo. Hinahinga na tayo bibili ng mga ingredients na ating gagamitin. Magsasalad ba tayo? Magsaspaghetti ba tayo? Habang malayo pa ang seasonal or holiday season, kasi magmamahal yan pag during holiday season. Tulad ng Christmas, New Year, magmamahal po yan. Yun. So that is demand pull inflation. Kailan nangyayari? Only in seasonal or holidays. Oh, kasi ano yan eh, ano yan eh, mga special yan. Sa natin mga special season. Kasi yan ang gusto ng mga producers kasi maraming bibili. Tulad ng mga balik eskwela, bibili na ng mga things. So, ang producers ngayon, ang mga seller, tataasan nila ang presyo. That's why nagkakaroon ng demand pull inflation. Gets ninyo? Nagets ninyo ang demand pull inflation? Hihilain yun. Sino ang hahabol? Sino ang hahabol ng demand? Ang producer. Ang hahabol ng, oh my God! Season na, gano'n. Ano. Ibig sabihin, pag demand na, tataasan na ngayon ang presyo. Kasi season yun. Advice ko sa inyo, kung gusto nyo magsalad sa New Year, Christmas, mag-invite kayo kay Sir. Mag-invite kayo kay Sir. Paborito ni Sir ang chicken salad. Ayan, chicken macaroni salad. Paborito ko yan. Kahit isang palanggan. Maubos ko yan. Basta maraming fruits. Yan. Fruit salad din po sa akin. Bakit yun ganun? Okay, so, that is demand pull inflation. So, dapat pag malayo pa lang, hinahinay na tayo bibili ng mga ingredients. Hindi, wag muna yung mga perishable goods. Unahin muna natin yung mga tulad ng mga gatas, mga Nestle cream, mga pasta, bilhin natin yun. Kasi pagdating ng December, start na yan. Pagtungtong ng December, tataas ang presyo. Pagtungtong ng December. Okay? So yun, demand pull inflation ang tawag dun. Okay? And next we have cost push inflation. Kailan po ba nangyayari ang cost push inflation? Cost push inflation is of course due to the increased cost of production on the part of the producers. So ngayon si producers ay medyo nag-aalangan. Yan, pag nagkaroon ng cost push inflation, what do you mean by cost? Gastos. Push inflation. Ibig sabihin, tumataas ang gastos ng producers. It is possible na pwedeng tumaas ang wages ng mga laborer. What else? Tumaas ang presyo ng raw materials. Ano pa? At pwede ding tumaas may possible din na tumaas ang profit. Kasi nga, si company, si producers, pag tumaas ang mga raw materials, pag tumaas din ang wages, kasi nga every year, tumataas ang minimum wage, di ba? Kahit sa Korea, pag next year po, ang ano sa Korea mataas is, tumaas siya ng 2.7% next year. So, ganon. So, ibig sabihin, yung company ngayon, yung inyong, sadyang nino sa isipan ko. Boss kasi yun. So, ngayon yung boss or yung producer, no, ay, syempre, pagtataas, susunod sila sa minimum wage rate eh. So every year po nagtataas ng minimum wage rate. So pag tumaas mo yung minimum wage rate, ang tawag po doon kay producer is cost push inflation. Ibig sabihin, tumataas ang gastos. No, tumataas ang gastos ng production. Okay? So there is an increase. Okay? Increased in cost production. Okay? Pwedeng tumaas si salary, tataas si wages, tataas ang mga raw materials na gagamitin. Ganun po yung cost push inflation. Okay, nagets niyo po ba ako? Sakto, 11. Tapos na tayo. Ayan, so, hopefully, did you get it? Nagets niyo ako, guys?
Hopefully, nagets niyo po ako. Ay, very good. Perfect. Si Risa, sabi niya pa. Okay. Ayun. Do you have any question? Pag hindi nyo pa yan magets, you need to go back to the video and watch it all over again. Okay? Until makuha ninyo yan. Okay? Lahat po na sinasabi ko sa macro, lalabas po yun lahat. Kaya yun lang talagang tinake note ko. Kasi alam ko yun ang lalabas talaga sa exam ng paulit-ulit. Yan. Okay? So, again, ano ang sasabihin ni Sir? Kamsahamnida. Okay, thank you very much for being with me tonight. Yan, kamsahamnida. Anyong hechumosayo. Chajayo. Chukamnida, everyone. Charasayo. And see you see you all, see you on Wednesday. Pero tomorrow, magbibigay pa ako ng inyong gagawin. So, ano ang dapat tapusin for tomorrow? Ano dapat tapusin? Tapusin, panoorin ulit ang video ni Sir sa YouTube kasi mababa ang score. Okay? Kasi magpapatest ulit si Sir. Okay? Pagkatapos, kasama ito, sasama ko to doon. Pagkatapos, isosolve yung ibibigay na computation ni Sir. Okay? And then, pwede kayong magtulungan sa GC, Pwede kayong magtulungan sa GC, guys. Meron ba kayong alam nito? Meron ba mas gusto ko yung makita. Bala kayo sa buhay niyo, magtulungan kayo, compute yun. Okay? And then, next is, tomorrow, kailangan tapusin nyo na rin yung inyong UPLB booklet. Okay? Nagets niyo ako? Okay? Okay. Ja, agetsumnika? Ne, agetsumnida. Okay, very good. Charaseyo, everyone. Again, kamsahamnida. Okay, chukamnida. We are finished now in macroeconomics and we have consumption, savings, and interest. Investment, sorry. Consumption, savings, and investment, ipapasok ko na rin sa international economics kasi pwede naman silang ipagsabay. So, sa consumption, investment, and consumption, savings, and investment, doon po natin pag-uusapan si employment. Employment, unemployment, at types of employment, yung mga cyclical structure. Di ba? Pinag-usapan na natin yon. Hindi nyo, huwag nyo kalimutan yan. Ayun, huwag kalimutan yan. Kasi pinamemorize ko sa inyo eh. And then, pag-uusapan din natin si monetary policy at saka si fiscal policy ng mabuti. Okay? Ganito din. Okay? So, ayan everyone. Thank you very much. And hopefully guys, please tulungan nyo ako maabuti ng 1,000 subscribers so that yung iba ay pwede pang makapasok sa last minute review. Okay, so are we preparing your notes? And by the way, magchat-chat pala ako sa can you please ngayong gabi, i-PM nyo ako sa mga address niyo kasi bukas pala, isisend ko yung sorry, yung pala dapat pala sa Jaco tonight, isisend ko yung inyong isisend ko pala